Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan yun pong patungkol sa barangay at SK eleksyon. So 142 days na lang mga kababayan, sasapit na yun pong pinakahihintay ng atin pong mga kabarangay na ito nga po yung pagsapit ng barangay at SK eleksyon na nakatakda ngayong November 2, 2026. Kaya ngayon ay sasagutin na naman natin yun pong katanungan ng atin pong masugid na taga-subaybay na si Manong. Ayan. So nag-comment po siya at nagtatanong kung pwede ho bang kumandidato yun pong anak bilang barangay kagawad kung yung kanyang ama ay kasalukuyang barangay kagawad. So yan po ang atin pong sasagutin mga kababayan sa pamamagitan nito pong ating pinagkukunang source o source natin na Google. Ayan, i-google po natin mga kababayan kung pwede bang kumandidato ang anak bilang barangay kagawad kung yung kanyang ama ay kasalukuyang barangay kagawad or incumbent barangay kagawad. So ito po mga kababayan, hindi na po natin patatagalin. Ito po yung naging kasagutan nito pong Google. Mayroon po siyang 9 sites. Ito po mga kabayan. Ayan, pwede bang kumandidato ang anak bilang barangay kagawad kung yung kanyang ama ay kasalukuyang barangay kagawad? Ang sagot po, oo. Napakalaking oo. Pwedeng kumandidato ang isang anak bilang barangay kagawad kahit incumbent or kasalukuyang nakaupong barangay kagawad ang kanyang ama. So dito pa lang mga kababayan ay napakaliwanag na. Katulad nga po ng liwanag ng sikat ng araw. Napakaliwanag po ng sagot nito pong Google. Ayan, pwede daw hong kumandidato yun pong isang anak kahit yung kanyang ama ay incumbent or kasalukuyang nakaupong barangay kagawad. Bakit? Ano kaya yung dahilan mga bayan? Bakit pinapayagan na itong COMELEC na kumandidato yung anak kahit yung kanyang ama ay kasalukuyang barangay kagawad? Ito po yung sagot. Sapagkat walang batas na nagbabawal dito dahil sa kasalukuyan ay walang umiiral na anti-political dynasty law para sa sangguniang barangay. Ayan, napakaliwanag po Wala pong politika o anti-political dynasty law para sa sangguniang barangay o halalan ng kapitan at ng kagawad. Ito po, ang pagbabawal sa magkakamag-anak or anti-dynasty provision ay mahigpit lamang na ipinatutupad sa sangguniang kabataan or sa SK. So napakahigpit pala pagka SK po yung labanan mga bayan. Sa ilalim ng Republic Act number 10742 o yung Sangguniang Kabataan Reforms Act, kung di ako nagkakamali mga bayan. Ito po yung mga mahalagang detalye na dapat tandaan, lalong-lalo na ng mga kakandidato sa barangay man or sa SK. Ito po. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy mga bayan, baka kayo ay nakakalimutan nyo pong mag-likes. Ayan, paki-likes po nitong atin pong video. Ayan, makikita niyo po sa baba yung likes, at sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, sana ay mag-subscribe na kayo mga kabayan para patuloy po kayong ma-update, patuloy po kayong mabigyan ng impormasyon patungkol po sa mga kwalifikasyon, mga requirements, at sa iba't iba pang mga impormasyon patungkol po sa barangay at SK election. Ito po, mga mahalagang detalye na dapat tandaan. Sangguniang barangay or sangguniang barangay versus SK. Sa halalan ng SK, bawal tumakbo. Uulitin ko po
Sa halalan ng SK or Sangguniang Kabataan, bawal tumakbo ang sinumang may kamag-anak na incumbent opisyal hanggang second degree of consanguinity or affinity. Kabilang dito mga kababayan, ang ama or ang anak. Ngunit sa sangguniang barangay, kagawad man or kapitan, hindi sakop ng panuntunang ito ang mga kandidato. So talagang sa SK lamang po mayroong mahigpit na bilin. Sabi dito mga kababayan, bawal tumakbo ang sino mang may kamag-anak na incumbent opisyal ng barangay para sa mga SK. Bawal daw tumakbo yung SK kapag mayroon po siyang kamag-anak na kasalukuyang nakaupo sa barangay. So napakaliwanag po hanggang second degree of tawag dito, hanggang second degree of consanguinity or affinity. Ito pa po, sabay na panunungkulan. Kasi may mga nagtatanong, paano kung sabay manungkulan, sabay tumakbo? Ito po, sabay na panunungkulan. Kung magpasya silang tumakbo, pareho. Halimbawa, muling tumakbo ang ama at tatakbo rin ang anak. At kapwa sila pala rin na manalo at makapasok sa top 7 bilang kagawad, legal silang magsasama at maglilingkod sa loob ng iisang sangguniang barangay. O legal pala, walang illegal doon, hindi bawal mga bayan. Napakaliwanag po. Ito po, kwalifikasyon para sa mga barangay kagawad. Ang mahalaga ay matugunan ng anak ang mga pangunahing hiling ng batas sa pagtakbo. Katulad ng dapat siya po ay dapat siya po ay Pilipinong mamamayan, hindi po foreigner. Mga kabayan, bawal po yung foreigner na kumandidato dito po sa atin pong bansang Pilipinas, sa barangay man, nasyonal, o sa lungsod. At dapat pong rehistradong botante sa naturang barangay. At ito pa po, dapat siya ay nakatira sa barangay nang hindi bababa sa 1 taon. Dapat 1 year ka naging residence ng inyo pong barangay kung saan ka po tatakbo. Ayan, bago ang araw ng eleksyon Ito pa po, napakahalaga. Dapat marunong magbasa at magsulat ng Filipino or English or local dialecto. Katulad halimbawa, pagka ikaw ay nasa Bicol, dapat marunong kang magbasa ng mga Bicolano na pananalita, magsulat ng mga Bicolano. Ganon din sa Bacolod, halimbawa, Ilonggo yung Bacolod. Dapat marunong kang magsulat, magbasa ng dialekto o local dialekto kung saan ka naninirahan. Ito pa po, dapat ikaw ay may edad na hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw ng eleksyon. So sa makatwid mga bayan, kung ikaw ay 17 anyos pa lang sa araw ng halalan o sa November ay hindi ka pa po pwede, hindi ka pa po qualified na tumakbo kumandidato sa barangay man o sa kapitan mga bayan. Dapat ikaw ay hindi bababa sa 18 taong gulang sa araw mismo ng eleksyon or halalan. So sana po ay nasagot natin ng maliwanag yun pong katanungan ni Ginoong Manong na nag-comment doon po sa atin pong post nung nakaraang upload po natin. Na yung kanyang tanong ay pwede ho bang kumandidato yung anak kahit yung kanyang ama ay kasalukuyan or incumbent na barangay opisyal o barangay kagawad man o kapitan. Sabi po ng Google, Sir Manong, pwede hong tumakbo yung anak sapagkat walang batas na nagbabawal, walang umiiral na anti-political dynasty law para sa sangguniang barangay. Ayan, doon lamang sa sangguniang kabataan, mayroong mahigpit na ipinagbabawal na bawal kumandidato sa SK
Bawal kang kumandidato sa SK chairman man, o SK kagawad, kung ikaw ay mayroong kamag-anak na kasalukuyang nakaupo, kamag-anak mo sa second degree o hanggang second degree of consanguinity or affinity. Okay? So napakaliwanag mga kababayan ha. So sana ay nabigyan namin ng malinaw na kasagutan. Baka yun din ang tanong ng iba ha. Sana po ay naging maliwanag po sa atin. So hanggang dito muna yung atin pong update. Kung nagustuhan po ninyo yung atin pong sagot ngayon, paki-likes po, paki-share at paki-subscribe po ng atin pong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po mga kababayan.